Magandang araw po sa inyong lahat. May isa na namang katanungan na mula sa ating taga-subaybay. Ang kanyang sitwasyon po ay ganito. Mayroon daw siyang pinost sa social media at ang sabi niya, ang kapitan daw ay parang ama ng barangay na dapat tagapag-alaga at pinapahalagahan ang bawat kanyang nasasakupan. Subalit ayon sa kanya, hindi niya daw ito naramdaman. Kaya nang dahil dyan, pinatawag daw siya ng barangay. Ang kanyang tanong, mali daw ba ang kanyang ginawa? Mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ay para lamang sa kaalaman at gabay. Hindi po ito official na legal advice. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, more particular under Article 3 Bill of Rights, maliwanag na nakasaad doon na ang bawat mamamayan ay may karapatan sa kalayaan sa pagsasalita at pagpapahayag. Ang ibig pong sabihin, maaari tayong magpahayag ng sarili nating opinion at kabilang na riyan ang pagpuna sa mga opisyalis ng gobyerno. Ang isang punong barangay ay isang public official at dahil dyan, inaasahan na siya ay mas bukas sa kritisismo mula sa publiko. Ang inyong naging pahayag na ang kapitan ang ama ng barangay, ngunit ayon sa iyo, hindi mo ito nararamdaman. Ito ay itinuturing na opinion lamang, lalo na kung wala naman itong maling paratang o pagbibintang ng isang krimen. Mayroong basihan ng katotohanan at isang opinion at hindi paninira. Dito po ay maaring pumasok ang tinatawag na Fair Comment Doctrine. Sa ilalim ng Fair Comment Doctrine, pinapayagan ang kritisismo laban sa public official provided ito po ay kailangan may kinalaman sa kanyang tungkulin bilang isang public official. At ito po based on evidence at hindi po simpleng paninirang puri lamang. Atin pong pagkatandaan na tayo po ay hindi rin protektado ng batas kapag ang ating pinost ay mayroong malicious intent o mayroong paninirang puri. Now, bakit ka pinatawag sa barangay? Marahil ang iyong post ay mayroong nakaka-offend o gusto lamang linawin ng barangay ang tungkol sa inyong naging pahayag. Ito po ay hindi agad nangangahulugan na ikaw ay mayroong kasalanang nagawa. Maari ito po ay bahagi lamang ng pag-usap o mediation. Sa kabuuan, kung ang iyong post ay simpleng opinion lamang o simpleng pagpapahayag ng saloobin, karaniwan ito ay pinapayagan ng batas. Ngunit kung ito ay mayroong paninirang puri, maaring ito ay magiging usaping legal. So hanggang dito na lamang ang ating naging talakayan. Sana sa nagtanong, nakapagbigay ako sa iyo ng malinaw na kasagutan sa inyong naging problema at para na rin sa lahat kong mga taga-subaybay.
Sana nakapagbigay na naman ako sa inyo ng dagdag na kalaman tungkol sa usaping ito. Now, disclaimer lamang mga kaibigan, hindi pa ako abogado, subalit ako po ay nagtapos din naman sa kursong abogasya. At layunin ng channel na ito ang makapagpamahagi ako sa inyo ng legal information sa mas malinaw at mas madaling maunawaan ng mas nakakarami. Kung sakaling nagustuhan ang ganitong talakayan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa akin YouTube channel, i-share at i-like ang videos at pindutin ang notification bell para sa sunod nating legal discussion. Maraming salamat po.